Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Paano anya Mr. Maravillas? Kumusta na sa Kongres? Parang matamlay. Medyo man talaga matamlay ngayon sa Kongreso nang hindi na si Martin Romualdez yung speaker. Kaya ngayon pag-usapan po natin. Pero meantime, ito yung balita ngayon. NUP poses ethics complaint versus disorderly Barsaga. Ang gustong mangyari mga kababayan ng National Unity Party, i-establish mo na kung fit nga ba na magbalik bilang member ng Congress itong si Kiko para magawa yung kanyang legislative functions. Kung mentally fit, tulad ni Digong, yun nagdahilan, yun ang depensa ng mga abogado sana para makalusot si Digong na hindi ilalim sa sa trial doon sa ICC. Pero malamang hindi lumusot yung mga palusot niya. Laging denied si Digong. O ito naman po, kini-question mga kababayan ng kanyang mga kasama kung mentally fit ba. Kasi iba yung dinidisplay ni Kiko Barsaga, parang bagong labas sa bintalang. Ba? So ito yung gustong mangyari ng kanyang mga kasama kasi malapit nang magbalik. Mag-expire na po yung 60-day suspension laban sa kanya next month. Babalik na siya. And because of that, sabi ng mga congressmen, members ng NUP, dapat na niya ilalim mo na sa psychological examination. Tama po yon mga kababayan. At kung hindi, i-expel ng tuluyan mga kababayan tong si Kiko. Mag full time na lang siya na mag-meow-meow. Ba? Isunod si Libiste. Yan ang dapat dyan mga kababayan. Kasi nasira ng tuluyan yung Kongreso dahilan sa presence nitong mga congressmen na may mga tama yata. Malaki yung tama mga kababayan. But anyway, yung sinasabi natin kanina, tingnan na lang natin, abangan natin kung makakabalik pa si Kiko, kung pumasa sa psychological examination. Ba? Ngayon, dito tayo sa medyo masasabi natin, naging hindi na po tulad ng dati yung takbo ng Kongreso as compared mga kababayan nung panahon ni dating Speaker Martin Romualdez. Malayo yung Kongreso insofar as sa performance ng Congress nung panahon ni Speaker Martin at ngayon sa panahon ni Boji D. Hindi masyado ma-action ngayon yung Congress. Sabi nga ng iba, pati yung mga ordinary employees sa Congress, naging malungkot niya yung kalagayan sa Congress. At hindi kasing aktibo nung panahon ni Speaker Martin, talagang namimiss yung pagiging speaker ni Martin Romualdez, maging ng mga ordinary employees, at lalo na ng mga karamihan sa mga congressmen. Matatag yung Congress, mga kababayan, noong panahon ni Speaker Martin. May stability, sabi nga, at laging may aksyon. May direksyon mga kababayan yung Kongreso. Sa ilalim kasi ng leadership ni Martin, malinaw po yung operating principle ng Congress, ng House. Ang Kongreso naging katuwang ng ating Pangulo sa governance. Hindi yung pandurog sa stability, pandurog ng stability mga kababayan. Lalo't may ugong nag-impeachment. Hindi lang yung kay Sara Duterte, kundi may mga attempt na. Pati sa ating Pangulong Bongbong Marcos. So yun ang pagkakaiba ngayon. Alam naman po natin ang importance ng impeachment as a political exercise. At ito ay isang constitutional remedy, hindi po political shortcut. Ang impeachment po ay hindi opinion, kundi po ito isang judicial political process na may mataas pong threshold. Kailangang malinaw yung ebidensya. Hindi chismis, hindi political pressure. So sa panahon ni Martin, sa kanyang liderato sa Kongreso noon, walang puwang yung frivolous impeachment. Dahil dyan, zero chance, mga kababayan, ang impeachment laban sa ating Pangulong Bongbong. Hindi dahil pinatatahimik yung Kongreso, kundi dahil walang legal basis po na ipanalo
or pwedeng ipanalo sa Kongreso. Dahil established po yung leadership noon. May tinatawag na institutional stability na napaka-importante mga kababayan. So sa panahon mga kababayan ni Martin Romualdez, malinaw yung mensahe. Ang Kongreso ay hindi laruan ng destabilization. At dahil dito, naging matatag po yung Administrasyong Marcos. May kumpiyansa ang ekonomiya, may continuity ng policy, at tiwala ang taong bayan. At sa kanyang pamamahala mga kababayan, nakita natin ang mga super committees ng Kongreso at talagang nagtrabaho. Doon sumikat po yung House of Representatives, na-outshine po yung Senado. Masinangaan mga kababayan yung mga super committees ng Congress kasi maayos yung kanilang mga sinasagawang mga hearings, pagdinig po at investigasyon. Nasapawan yung Senado. Tumingkad ang Kongreso mga kababayan at nakilala natin yung mga magagaling na congressmen, mga matatalino tulad po ni Congressman Gerbil Beatrix Luistro ng Batangas. Di ba? The rising star. Yung mga super committees po, talagang umaaksyon, hindi yung umaarte. Umaarte lang. Sa panahon mga kababayan ni Martin Romualdez, ang investigasyon po ay hindi iwa-hiwalay. Pinag-isa yung kapangyarihan po ng mga committees para sa totoong solusyon. Doon natin nakilala yung Quadcom na talagang hinangaan po ng maraming tao. Sa mga hearings ng Quadcom po talagang pinapanood. Talo yung views ng mga hearing sa Senado. Nakita na ninyo yon. Inaabot po ng umaga yung mga investigasyon po. Hindi lang Quadcom kundi may Quinta Committee pa. Murang pagkain Quinta Committee. Yan House Resolution Number 254 authored by Speaker Martin Romualdez. Layunin ng resolusyon labanan ang smuggling, sugpuin ang price manipulation, siguraduhin ang food security at zero hunger. Ang legal impact niya, Joint Committee, mas malawak na kapangyarihan, mas mabilis na paglatag ng mga ebidensya, mas matibay na panukalang batas laban sa economic sabotage. So ito po yung committee na kakampi ng ating mga mamamayang Filipino. Then we have the TRICOM. House Resolution Number 2147, adopted as House Resolution 286, filed December 18, 2024. Ang composition po niya, yung Public Order and Safety, Information and Communication Technology, Public Information. Layunin ditong protektahan ang freedom of speech pero labanan yung disinformation. Kasi matindi po yung pagpapakalat ng mga fake news, lalo na ng mga kalaban ng gobyerno, lalo na ng kampo ng mga Duterte. So maintindihan natin kung bakit tinarget mga kababayan, tinatarget hanggang ngayon. Galit na galit kay Martin Romualdez yung mga DDS po. Na-expose kasi po yung disinformation nila. Wala silang tigil kasi sa pagpakalat ng mga fake news to destabilize the government. Iba po? At saka, siyempre yung pinakang sikat na Quadcom na binubuo ng Committee ng Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Public Accounts and Human Rights. Dito mga kababayan, hinubaran yung mga sangkot sa POGO, sa AGK, yung mga sindikato. O di ba? So ang legal significance niya po, ito yung whole house approach laban po sa organized crime. Hindi po yung pira-pirasong investigasyon. So ito po yung Kongreso na may tapang humawak ng komplikadong katotohanan kahit sino man ang masagasaan. Di ba? So ito yung nakakamiss po sa panahon ni Martin Romualdez bilang speaker ng Kongreso. Napaka-maaksyon. Very active po yung Congress sa leadership po ni Martin Romualdez. At napakarami yung mga naipasa na mga batas. Hindi lang basta batas, quality legislation. Tingnan ninyo ito. Landmark National Laws from 2022 to 2025. Yan Rice Stabilization Law, Philippine Archipelagic Sea Lanes Act, Philippine Maritime Zones Act, Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, Salt Industry Development Act,
Maharlika Investment Fund Act, Ease of Paying Taxes Act, Create More Act, Academic Recovery and Accessible Learning Program Act, Expanded Tertiary Education Equivalency Act, Enterprise-Based Education and Training Framework Act, New Agrarian Emancipation Act. Matindi po, mga kababayan. Very productive yung Congress. Malayo, hindi nga mga lahati sa performance yung Senado, mga kababayan. Lahat ng mga priority bills na makakatulong po sa pag-unlad ng ating bansa na ipasa ng Kongreso. Yan o. LEDAC Priority Laws, SIM Registration Act, Magna Carta of Seafarers, E-Government Act, Philippine Passport Act, Virology Institute of the Philippines, Armed Forces Term Amendments Act, Digital Pending Priority Measures, Open Access and Data Transmission, Konektadong Pinoy, E-Government Act, Artificial Intelligence Framework. Grabe po. From July 22 to June 2025, 11,557 bills filed, 2,393 resolution filed, 1,565 measured passed, 287 national and local laws enacted, average of 29 measures per day in 188 session days. Ganon kasipag yung Kongreso. Ganon ka-productive yung House, mga kababayan, sa leadership ni Martin Romualdez. Wala pang nakakagawa ng ganyan, mga kababayan, na Kongreso. Only during the time of the leadership ni Martin Romualdez. And because of that, mga kababayan, sa liderato ni Martin Romualdez, nagkaroon po ng stability. And because of that stability, nagdulot ng economic growth sa ating bansa. At ayon sa World Bank, mga kababayan, ang Pilipinas naging second fastest growing economy sa Southeast Asia. 5.6% yung GDP growth noong 2024. Strong projections hanggang 2027 na Vietnam lamang po ang lumampas sa atin. O di ba? Napakaganda ng naging leadership sa Congress na nakatulong masyado sa Marcos administration. So ang legal economic truth, mga kababayan, pag stable po yung Congress, gumagana po ang ekonomiya. So ngayon, bakit po namimiss si Speaker Martin Romualdez? Hindi dahil po sa politika, hindi dahil po sa apelyido niya, kundi dahil po sa panahon niya, may disiplina po yung Kongreso. Sa kanyang leadership, may proteksyon po ang konstitusyon. Sa kanyang panahon, mga kababayan, may katatagan ang ating pamahalaan. May malinaw na direksyon yung ating bansa. Sa demokrasya kasi, mga kababayan, mahalaga ang mga debate. Pero mas mahalaga ang katatagan, hustisya at resulta. Sa panahon po ni Speaker Martin Romualdez, ang House of Representatives ay hindi naging problema. Ito ay naging sandigan po ng ating republika. Yan ang sitwasyon ng Kongreso sa leadership po ni Speaker Martin Romualdez. Di ba? Kaya nakakamiss talaga po ang naging panahon ng leadership ni Martin Romualdez. Buhay na buhay yung Kongreso. Makikita ninyo yung direksyon at pagkakaisa at masaya sa panahon ni Martin Romualdez. Makikita natin ang aktibong pagtrabaho ng mga members ng Congress. Di ba po, mga kababayan? Talo yung Senado sa satisfaction rating, government satisfaction rating survey. First time, 55.70% ang approval ratings, mga kababayan. Satisfaction ratings ng House of Representatives sa panahon ni Martin Romualdez. Senado po, 49.50% lang, mga kababayan. Yeah. Pangalawa, mga kababayan, siya sa ating Pangulong Bongbong Marcos sa satisfaction ratings. Office of the President, ng mga agencies ng gobyerno. Office of the President, 61.8%. 55.70%.
ang House of Representatives. Office of the Vice President, 48.4%. Yan ang 19th Congress, mga kababayan. Tangeri Survey, Fieldwork, May 8 to 9, 2025. O, diba? Yan, under the leadership of Speaker Ferdinand Martin Romualdez, the House of Representatives remains the highest performing office under the legislative branch based on the most recent Tangeri survey. The bigger chamber received a 55.7% satisfaction rating on the survey conducted May 8 to 9, 2025, a slight increase from April 21 to 22, 2025 survey. The Senate, on the other hand, which is the other office under the legislative branch, received 49.5% satisfaction rating. Mas nagugustuhan ng mga mamamayang Filipino ang performance ng Congress kaysa sa Senado noong panahon ni Martin Romualdez. Mas nagugustuhan kaysa sa Office of the Vice President, 48% lang, si Sara Duterte. Yan sa panahon ni Martin Romualdez. Now, naintindihan na ninyo kung bakit tinarget si Martin Romualdez. Kasi si Martin Romualdez sumisikat. Pangalawa sa ating Pangulong Bongbong Marcos sa satisfaction ratings. Tinalo si Sara Duterte. Talo si Chis Escudero. Kaya yung mga propaganda po, laging tinatarget si Martin Romualdez at yung ating Pangulong Bongbong Marcos. You see? Now you know. Di ba po? Kaya importante po makabalik si Martin Romualdez bilang speaker. Pag hindi po, pati yung ating Pangulong Bongbong Marcos na mimiligro na ma-impeach. Imbis na si Sara ang ma-impeach, malamang ang ma-impeach yung ating Pangulo. Di ba, mga kababayan?